So speaking of balance, mga kababayan, ito din po ang sinabi, no, ng beauty queen na nanalo na si Emma Tiglao. Si Emma Tiglao ay nanalo pong Miss Grand International na nakabase po sa Thailand kagabi. Siya po ay itinalagang champion po doon at Miss Grand International 2025. So ano nga po ba ang kanyang mga kasagutan sa mga katanungan? So babasahin ko po ha, mga kababayan. Ang tanong kasi, mga kababayan, ganito: Scammer are an online threat for a form of welfare often tied to human trafficking that has global consequences. What penalties do you think could help dismantle this operation? So, ito po ang sagot niya. As someone who reports this kind of stories, I really want to use the power of balance. Di ba? Sa katulad sa ginawa ni Regal Oliva, balance. Balance us people to be educated and aware, for us not to be scammed, and the help of the government to enhance their justice system, for the scammer to be behind bars, to be accountable. Because one day, I hope that we will live in a peaceful world where no one should deceive just to survive. 'Di ba? So yan po ang kadahilanan ng kanyang powerful answer sa question, kaya siya ay naging Miss Grand International 2025. So ngayon, mga kababayan, ano nga bang ibig sabihin nun? Ang tanong kasi sa kanya patungkol sa mga scammer. So uso daw kasi, at lalong-lalo ngayon nasa ating bansa, maraming scammer katulad ng Pogo na inaprubahan ni Digong, 'di ba? Katulad ng Isabong, 'di ba? Oo, na inaprubahan niya porket nagbibigay ng 600 million a year. At yung Pogo na nagbibigay ng 2 billion a month. Alam naman niya na illegal, ginawa niyang legal kasi nagbibigay, may kickback. So ngayon, ito po ang sagot ni Emma Tiglao. Diba? As a someone to report this kind of stories, I really want to use the power of balance, ask people to be educated and aware, for us to be scammed, and the help of the government to enhance their justice system, for the scammers to be behind bars, to be accountable. Sabi ni Emma Tiglao. So ngayon, mga kababayan, kita ninyo yung sagot ni Emma Tiglao. 'Di ba? Bakit kaya napanood na kaya ni Sara Duterte yan? Yan kaya, mga kababayan, yung sagot kaya ni Emma Tiglao, naintindihan kaya ni Sara yan? 'Di ba? Napanood kaya to ni Sara? Napakinggan kaya to ni Sara Duterte yung sagot ni Emma Tiglao? Mga kababayan, na Miss Grand International 2025. Ano ang sabi niya dito? Kapag mayroong scammer or issue na scam sa inyong bansa, or malala na ang scammer or scam, pang-i-scam sa mga Pilipino. So ano ang dapat mong gawin? Tulungan natin ang tao na i-educate, pangaralan para hindi sila ma-scam. Tulungan ang gobyerno para ang gobyerno ay mapaunlad ang kanilang justice system, para ang mga scammer ay makulong at mapanagot at hindi na makapang-scam pa muli. At tayo ay maninirahan, malumanay, dalisay at malinis, at simpleng pamumuhay man, pero walang problema, walang gulo, at successful. Nakita ninyo, mga kababayan, narinig nyo ba yan? Tanong ko lang, kay Sara Duterte ba, kapag may problema ba tayo sa Pilipinas? Ito nga, mga kababayan, kasi maraming nagsabi, pasok daw sa banga ang sagot niya kasi scammer daw si PBBM. 'Di ba? Pasok daw ang sagot niya kasi lalo-lalo ngayon na scam daw ang mga Pilipino sa pagbuto kay Marcos. 'Di ba? Tanong ko lang, mga kababayan, scammer ba si PBBM? 'Di ba? Kita nyo yan? Ngayon, tanong ko lang, narinig ba ni Sara yan? Napanood ba ni Sara yung sagot niya? Naintindihan ba ni Sara? Tatlo lang naman yan. Narinig ba niya? Napanood ba niya? Naintindihan ba niya? 'Di ba? Kasi dito, halimbawa ngayon sa ating bansa, in the Philippines, ngayon ang issue ngayon sa Pilipinas, ang pinakamalaking problema sa ating bansa ay ang korupsyon patungkol sa flood control project and DPWH project or infrastructure project. So ano nga bang dapat nating gawin bilang isang Filipino citizen or bilang isang ordinaryong Pilipino, maskin ikaw ay isang politician na nasa posisyon ngayon na nakaupo at sinahura ng tax ng taong putang inang yang tax na yan?
Ha? Ano nga ba ang dapat gawin ni Sara Duterte bilang Vice President? Not only Sara but all the politician na may posisyon ngayon sa politics. Ano nga ba ang dapat nilang gawin? Kalabanin si Marcos, sisigaw na mag-resign para ipalit si Sara? Or tulungan si Marcos para masugpo itong korupsyon na nangyari sa ating bansa? Na hindi pa ako pinanganak, nandyan na ang korupsyon. Tanong ko lang, alin ba ang dapat gawin ni Sara doon? Kalabanin niya ang gobyerno? Mag-rebelde siya? Mag-revolusyon siya? Or suportahan niya ang gobyerno para malutas, masugpo itong korupsyon? Diba? Tanong ko lang mga kababayan, ano bang dapat gawin ni Sara? Kalabanin niya si PBBM o tulungan niya si PBBM? Diba? Lakwatsirang Ilocana Hilupo. Ano bang dapat gawin ni Sara? Kakalabanin niya si Marcos? Tutulungan niya? Kasi sa pagkakaalam ko, lugmok na tayo sa korupsyon. Ninakawan na tayong lahat-lahat. Ni minsan wala akong narinig kay Sara na gumawa siya ng hakbang or aksyon na ipakulong si ganito, tulungan ko mag-imbestiga akong ganyan, gamitin ko ang confidential fund ko, imbestigahan ko si ganito kung totoo bang sangkot si Martin, imbestigahan ko kung totoo bang sangkot si Saldico, imbestigahan ko kung totoo bang sangkot si Joel, si Joel, si Chis Escudero, sino pa si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Ni minsan wala akong naririnig kay Sara niyan. Bagkos, tahimik lang siya, pasyal dito, pasyal doon. 'Di ba? 'Di ba? Napanood ba ni Sara Duterte yung sagot ng Miss Grand International na kapag ang ating bansa ay lulong na ng mga scammer at pinagtulungan na tayo ng ma-scam? Narinig ba ni Sara ang sagot niya? Tulungan ang gobyerno to enhance the justice system. Hindi mo sabihin mag-rally at magwelga ka at sabihin mo baba Marcos, baba kasi adik ka, bangag ka, 'di ba? So anong kwenta mo pagiging politician kung puro ka lang pasyal gamit ang pera ng taong bayan na pinaghirapan namin sa araw-araw namin, dugo, pawis at luha, ibabayad namin na tax na instead na ibili namin ng bigas at pangpaaral namin sa mga anak namin. Pero ipapasahod pa namin sa isang putang inang vice president na walang kwenta? 'Di ba? Kita nyo yan? Oh my God. Kaya tinatanong ko, napanood ba ni Sara yan? Narinig ba yan ni Sara? Naintindihan ba yan ni Sara? Or else ayaw niya lang talagang pakinggan, panuurin at ayaw niyang intindihin kasi nga kahit anong tulong ni Sara sa administrasyon para masugpo ang problema, korupsyon, kagutuman, taas ng bilihin at pagproblema sa ating bansa, doon kasi hahantong lahat sa administrasyon ng tatay niya. Kaya nga ba ayaw niyang tumulong? Kaya nga ba ayaw niyang sumuporta? Kasi bakit? Lahat ng kababagsakan at kahinatnan sa tatay niya ang punta. Totoo nga ba, mga kababayan? 'Di ba? Totoo nga ba? Kaya nga ba ayaw nilang sumuporta? Kasi nasisilip sila. Kaya nga ba ayaw nilang suportahan ang Administrasyong Marcos para imbestigahan kung sino ang nasa likod or mastermind ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan? Kasi masasabit sila at kahit ayaw nilang tumulong kasi baka sangkot sila. Kaya nga mismo naririnig ko sa bunganga ni Sara na baka daw pagdating in the end of the day, baka isangkot siya sa flood control corruption. Bakit nauuna kang mag-react na wala pa namang kaso laban sa'yo? Bakit nauuna kang umaray nang hindi ka pa naman kinukurot? Ang tanong, kasali ka ba talaga? Diba? Yan lang naman eh. Alam mo kung galit ka sa kurakot, diba? Kung galit ka sa magnanakaw, hindi mag-imbestiga ka kung sino yung talagang kurakot at sino talagang totoong magnanakaw. Hindi yung nag-imbestiga sa magnanakaw, yung nag-imbestiga sa kurakot, kakalabanin mo. For what? Saan kayo nakakita? Pamilyang Diskaya, Curly and Sara Diskaya, gagawin yung state witness, sila nga yung kumuha ng bulto-bultong bilyon-bilyong pera, tapos poprotektahan niyo, gawin niyo yung state witness? What the heck? Kung sino pa yung magnakaw at kung sino pa yung kumuha ng bilyon-bilyon, siya pa yung gawin mong state witness, so saan mapunta yung ninakaw nila? So, asan yung damage na nagawa nila? Thank you na lang?
Kasi gagawin silang state witness, tapos ituturo nila si ganito, ituturo nila si ganyan, na samantalang yung tinuro nila, milyon lang. Samantalang sa kanila, bilyon. Kaya nga sabi ni Attorney Jinky Luistro or Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas, anong sabi niya? Do you think, Mr. Diskaya, qualified ka ba bilang state witness? Ayon kasi sa batas, bago ka gawing state witness, kung hindi ka sangkot, hindi ka guilty, at higit sa lahat, hindi ka nakakasuhan. Ngayon, qualified ba ang mga Diskaya para gawing state witness? Di ko lang sure kay Marcoleta kung bakit ganun ang nasa isip niya. Only in the Philippines, Ma'am Lily Tonini, kung sino pa yung nagnakaw ng bulto-bultong pera, siya pa yung kukuning witness. Putang ina. Saan ka nakakita? Kung sino pa yung taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, kung gagawin mong witness? Bakit hindi mo ko gawing witness yung sekretary niya? Bakit hindi nyo gawing witness yung treasurer niya? Bakit sila pa? Sila nga yung nagnakaw. Sila nga yung kumuha. 'Di ba? Saan ka nakakita? Gagawin kang state witness, ikaw nga yung kumubra. Biruin mo, nakabili ka ng 80 ka luxury cars, putang ina, napuno yung garahe mo underground, 2 basement mo. Napuno ng 80 pirasong sports car. Tapos gagawin mong state witness pagkatapos nilang mamuhay ng marangya, pagkatapos nilang tumira ng ilang taon dyan sa 600 million worth na mansyon, samantalang ang mga Pilipinong nagbabayad ng tax na ginawa nilang bahay, binili nila mga luxury items, luxury bag, kinain nila ng steak, kinain nila ng kung ano-anong mga mahal at lumipad sila sa iba-ibang bansa, pinamasyal nila, pera ng taong bayan, tapos gagawin kang state witness, putang ina. Kung ako niyan, sampalin kong baliktaran yan, apak-apakan ko yan. Kita mo, kami ng taong bayan ninanakawan, tapos yung nagnakaw gagawin mong state witness? My God. Di ba, Sarah? Narinig mo ba ang sabi ni Emma Tiglaw? Tumulong sa gobyerno. Tulungan ang gobyerno para masugpo ang problema, lalong-lalo na yung scam, yung corruption, yung mahal ang bilihin. 'Di ba? Yung mahal ang gastusin, mababa ang sahod, quality ng pamumuhay mahirap. Tulungan, Diyos mio Marimar, kung gusto mo ng kaunlaran, tulungan mo yung nakaupo na presidente. Kung ayaw mong umunlad, baka labanin mo, makipaggera ka dyan, para mag-march ka, mas lalong gumulo. 'Di ba? Diyos mio Marimar. So yun lang, mga kababayan.